Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca T. Aquila. Ito po ang aking Day 85 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatal. Ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible? Ang topic po natin ngayon ay dictation. Sabi po dito ang concept of dictation. The dictation theory of the Bible is the view that God dictated every word of Scripture to the human authors, who acted as more passive scribes or secretaries. According to this theory, the writers of the Bible had no personal input or influence on the text. They simply recorded exactly what God said, word for word, as if taking dictation. At Bible verse po natin matatagpuan sa 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Knowing this, first of all, that no prophecy of scriptures comes from someone's own interpretation, for no prophecy was produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa Tagalog naman po. Una sa lahat, dapat inyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na bumula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na tumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya nga pinteaching sa atin ngayon ay the Bible. It is blessed by human personalities. Ito po, na-influence lang po ito ng mga tao ng human personalities, pero higit dahil na yung tao talaga yung nagbigay ng pagkahulugan nito. Hindi. Yung mga dating sinaunang tayo, mga tawag dito, mga propesiya po, niregol nila talaga yung sinabi ng ating Panginoon word by word, para upang sa ganun ang parating nila natin mailagay sa Bible ay tama talaga. Hindi nila walang gawa dito, wala tong may sariling interpretation, ganun. Hindi, kay Lord talaga galing lahat nila naman ng Bible. Number 2 po, it is God's every word, not merely human ideas. Not merely human ideas. Diba po? It is God's every word. Talagang si Lord may sabi na ito at salita talaga ito ng ating Panginoon. Hindi ito idea ng ibang tao kung sino-sino na parang trip lang ilagay sa Bible. Hindi po. No. Mali po yan. I-record talaga kung word by word ang sabi ng ating Panginoon. Kaya pag babasa tayo ng Bible, di ba yung parang magkakaiba na hulugan kasi parang magkakaiba yun ng version yan. Nakaiba na version pero magkakaisa pa rin yung hulugan. Magkakahulugan, diba? May ibang version, malalim po yung, diba, yung salita, pero may iba naman na pinagaling na. Pero ganun, parehas pa rin yung sabihin. Number 3 po, it is fully inspired, reliable, and authoritative. Diba? Fully inspired talaga ito, and reliable and authoritative. Talagang garantisado talaga na 100% na sure na word of God. Kaya ang application ng pamilya, read the Bible as often as possible. Meron basahin po natin yung Bible at sinakaya natin ang araw-araw as often as possible talaga. Hanggang maaari kung kakayanan natin, diba? Pero maganda nga sa umaga pa lang ito kasi para umaga pa lang napakain agad natin yung spiritual health natin. Napakain na agad natin siya ng salita ng ating Panginoon. Dahil diba, ayun yung nutrition natin. Ayun yung nutrition ng ating spiritual health. Yung physical na, yung mga food na kinakain natin mismo, yung spiritual natin ay yung word of God. Number 2 po, dive into the heart and mind of God.
kami dapat palawakin po natin as in na parang kumbaga ano natin na sa puso at sa buhay natin sa ang ating Panginoon. Talaga ipalalimin natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Talaga kailangan alamin natin, huwag natin limitahan natin ang ating sarili. Kailangan nag-explore din tayo, diba? Pag sa Bible, kailangan na-explore natin yung mga meaning din. Kasi diba nga, sabi ko yung may mga meaning talaga na malalim, kailangan na-explore natin yung kung sila mas matutunan natin at mas maintindihan natin yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. And lastly po, obey God's commands with joy. Diba kasi po, masaya pag masaya sa pakiramdam pag sinusunod mo yung bagay na masaya ka. Parang masaya mo rin yung bagay na ginagawa. Parang nahahawaan mo. Hindi yung parang sa pilitan ka na sumusunod sa kanya. Maganda sumusunod ka sa kanya na may kagalakan. Kasi gusto niya yung dapat bukal sa puso mo. Hindi yung parang napipilitan ka na. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at ibang tayo po kalalaman na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po.